thanks to God for this another time, another day, na ako siyang malaran, simbahon, pagahimayaon, sa matapusan nato ka mga kinabuhi. So nato ang tema for this month of January, nagkakanayon, New Year's Covenant. As what I've said, nag-wish ko tag New Year's Covenant, mao kini siyang panahon nga maghimo kag commitment. Mao kini ang panahon nga mo-pledge ka diha sa Ginoo. Nga Lord, kining kinabuhi nga imong gihatag kanako, kining kinabuhi o Dios nga akong gikinabuhi nining kalibutana, mao kining kinabuhian nga akong gamiton sa pagdaig kanimo. Mao kining kinabuhian nga akong gamiton sa paghimaya ug pag-alagad sa imong ngalan. So ang ulang kasulatan ato ang basahon ang ato ang key verse or verse of the theme nato sa Joshua chapter 1 verse number 8. Ang iyon sa Bible, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt have good success, or make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Now, in this verse alone, there are three things that God would like every one of us to do. Ang ingon sa Ginoo, do not separate God's word. This book of the law shall not depart out of thy mouth. In other words, ingon sa Ginoo, ayaw ibulag. Ayaw ibulag ang iyang pulong sa imong kinabuhi. Ayaw ibulag ang balaang kasulatan sa imong kinabuhi, sa inyong panimalay, sa inyong pamilya. Because after all, it's the word of God that will stand forever. Jesus Christ said, heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. So God's word stands forever. So muna ingon ni Jesus Christ sa barang sulatan, nga gusto sa Ginoo may tabo diya sa kinabuhing Joshua o sa imong kinabuhi karon. Pwede man ni si Joshua ikaw. Pwede man ni si Jade. Kaya ingon sa Ginoo, okay Jade, inya kining pulong nako. Kining pulong, kining balaang kasulatan. Do not separate it to your life. Ayaw ni bulag, bisan asa ka. Kaya kung tanaw ni mo diri ang mga preceding verses of this chapter, ningon ang Ginoo kang Joshua, tanan nga matamakan sa imong tiil, imong panagiyahan, tanan nga matumban sa imong mga tiil, bisan asa nga lugar, ingon niya, mahimo na nimong panagiyahan, ug mahimong imong maangkon. Sumala pa sa Ginoo kang Joshua. Pero ingon ni Joshua, ingon sa Ginoo kang Joshua, ayaw ibulag ang akong mapulong. You dream about prosperous life. You dream about good success. Biningon sa Ginoo, the secret of it, ayaw ibulag ang pulong sa Dios. Ano ningon niya? Kung sa pagkada imong baton, not only nga dili nimo ibulag ang iyang pulong, kung dili imo ni siyang tun-an, imong pamalandungan. So ingon sa Ginoo, the only thing nga imong baton is ayaw ibulag ang akong pulong, bisan asa ka nagpuyo ning kalibutana, ang akong mapulong o ang akong mga mensahe, ipabilin kini sa imong kinabuhi, ipabilin kini sa imong pamilya, o ingon niya, tun-i kini adlaw o gabi. But sad to say the fact that many people in this world nakulangag gana sa pagtuon o pagpamalandong sa balaang kasulatan, in which kining pulong sa Dios mao ni siya pinaka-importante sa tanan. Si Jesus sa gitintal sa siyawa mga kaigsunan, ingon pa ang yawa, Jesus, gigotom ka man, imuang tinapay ang bato. Ingon ni Jesus, gigamit ni Jesus ang tulong sa Dios. Ingon niya, ingon sa nasulat, ingon sa Biblia. Ingon niya, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundili sa mga pulong usab nga nagagikan sa baba sa Dios. So we cannot make a joke to God's word, because it is God's word that will stand forever, mga kaigsunan. So yun nga, do not separate God's word in your life, to your life, and then you have to meditate the God's word day and night. And then not only, nga di mo ibulag, ingon diri sa verse number 8, dili lang po ingon nga imong tunan, but ingon niya, you have to practice. You have to observe to all that is written therein. Observe to do. So in other words, practice it. Nga, Jose, imong natunan ang akong mapulong. Jose, ikaw nasayod sa ako ang mga plano. Jose, nasayod ka sa ako ang mga gusto. Muna ingon sa Ginoo, mga kaigsunan, ingon niya,
i-practice o i-exercise ang mga mensahe nga imong nakatunan o imong nabaluan mga kaigsunan. Now, tapoy giandam diri nga topic, that is introduction sa itong lesson karon. A New Year's Covenant, unsa may pwede natong i-covenant? Kumana man tag DOH. Pagkatupet. Kumana man tag DOH. Unsa man tong DOH? Diligence, Diligence, obedience, honest honest, humility, or humble. Now, kumana punta sa SPA, Special Power of Attorney, or Special Program for Arts. Sa SPA, seek, persevere, acknowledge, persevere, and acknowledge. Now karon tun-an nato ni unsay imong pwedeng imong covenant mga kaigsunan. Unsay akong covenant Lord sa imuha in this year? Unsay pwede na kong isaad? Unsay pwede na kong i-commit? Unsay pwede na kong i-pledge? Ingon sa Ginoo, you must make a covenant of meekness. Letter M. Lord, ang akong covenant sa imuha karon nga himuha ko Ginoong maaghupon. Meekness is quiet, reverent with humble. Although it's a synonym, pero pag pintag meekness, na ini kalayan sa humble. Ang may mong kalayan ani, na usa ka ilustrasyon nga, na usa ka babae na musakayay siya sa maong eroplano. Unya, samtang nagpaabot sila sa pagkuhan sa eroplano, pag-abot sa eroplano, no, onboard ang eroplano, naglingkod sila dito sa waiting area. Dito sa waiting area, napoy usa ka lalaki ditong naglingkod. Karon, samtang naglingkod sila dito, gigutom ang babae. Tungod kay gigutom siya, gikuha niya pag gikuha unta sa siyang biskwit, nakita niya nga nakita niya nga ang lalaki nagunit na siyang biskwit. Niya pagtanaw niya nga nagunit, perting sukuha sa babae, pero wa siya ni sultik mga words. Sukuha, anak niya ba? Yagyanan lagi. Yaya, naon siya, sige po kaong lagi. Siya po, kuha po dito, kusap ito, puilo po. Kan, niya pitis kuha niya, sige siya kaong pitis kuha niya. Iya pong biskuit, yang lagi po siya po kaong, tikatawa. Karama, tikatawa. Niya, hantod nga, pag-anak nila sa kakuan, biskuit, nagkunita na silang duha. Gana pong laki. Gana, kaya naunan maging sa kamay. So, gigisihan sa lalaki. Karon gitunga sa lalaki ang biskuit. Pagtunga niya, yatay niya, ikuha. Pagkuha niya, kaon na po sa lalaki, tunga-tunga. Gikatawan niya po niyang babae. Pirtig yung sukuha siya. Nagsakay, karon kani abot na aeroplano, sakay siya. Pagsakay sa aeroplano, anak pa lang, no? Ngayon nakasakay mo isa, ang aeroplano. Pag kuha na aeroplano, dagan pa man na. Dagan, before mo, man ba, tiko. Dagan, anak, pitigil siya na babae. Hindi niya yaw-yaw. Gawa niya, gi-open niyang cellphone. Karon, pag ring siyang cellphone, put niya siyang bag. Pag-put niya sa bag, nakita niya, naara na yung biskuit sa bag. Naara dito. Dito sa kala, pirte pa niyang sukua, pirte pa niyang lagunta nga, ang yang biskuit ikaon sa lalaki, pero ang biskuit dahil nga iyang gisigig kaon, nga suko kayo siya, di na ito iyang biskuit. Biskuit na ito sa lalaki. So tiyaw na, no? Grabe ka, what yung meekness? That is a model of meekness. Nga bisa no kung, ay, pangisog di pa mong biskuit. Well, tagaan ka. Wala yun, katawa lang pong laki niya. Pag kinalasan, nag-anak sila. Gaan niya po. Gaan niya po katawa. Yung pirting sukway, ang malaki anak. Pero ang babae, suko nga kay iyahan ko ng biskuit. Pero pag tanaw siyang bag, naara na dito ang biskuit mga kaigsunan. Now, ang meekness, Jesus Christ is the best example of meekness. Ingon ni Jesus Christ, human niya nga kiingon sa Matthew 11:28, come unto me all you that work and are heavy laden, and I will give you rest. Ingon niya sa 29, for I am meek and lowly. Bisan kapilan, di mo pasakitan sa Jesus, mungisi lang. Kabutan nga, kapila ba ka napakyas sa imong kinabuhi? Kapila ba ka nalimot nga mag-ampo? Kapila ba ka nalimot nga dili mo simba? Kapila ba ka nalimot nga mo alagad sa Ginoo mga kaigsunan?
Pero ang Ginoo, sa panahon nga ikaw muduol sa iyaha, grabe ang iyahang pagpaubos. Grabe ang iyahang ginatawag maaghupon sa iyahang kagalingon. Kinana si Ginoong Kristo. Kung tanawon nimo sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8, ingon pa sa verse number 5, let this mind be in you. Let this mind be in you as it is in the Lord Jesus Christ. Inaunta ang kining panghuna-huna ni Jesus, kining panghuna-huna ni Kristo, maparehas po siya, which was also in Christ Jesus. Jesus, ingon sa verse 6, who is in the form of God, but thought not it robbery to be equal with God. So ingon niya, Jesus Christ is God. He has throne in heaven. Nagpuyo siya sa kalangitan. Siya ang tag-iya sa tanan nga butang ni kalibutana. Siya ang nagtuga sa langit ug sa yuta. Pero ang balaang kasulatan, He came on earth. He came on earth. He allowed Himself to be to die. He allowed Himself to be crucified in the cross of Calvary. Nga ang pagkalansang dito sa cross sa Kalbaryo, mga kaigsunan, usa ka kaululaw nga kamatayon sa panahon sa Roman law o Roman government, mga kaigsunan. But Jesus Christ did it for you because He is so meek. It doesn't matter asa siya nagikan, it doesn't matter kung si kinsa siya in kalibutana, kung siya ba ang nagtuga sa tanang mga butang, wala niya na gitanaw, ang niyang gitanaw, kung unsaon niya nga matagag kaluwasan, ang tanang mga makasala niining kalibutan, mga kaigsunan. Gitanaw niya ikaw. Gitanaw niya ikaw. Aron ikaw, matang Kristo. Lord, ang akong covenant karon, tagay ko Ginoong batasan nga maghupon. Give me meekness. Help me to be meek. Tagay ko Ginoong paghupon nga pamatasan sama kaaghup ni Jesus. Sama sa lalaki na ilugag biskwit mangisir sa gihapon. Ikaw kung ilugan kasi, mangisir ang gihapon pag-iyon karon, ako na nang bulat sa hakay. Niya raman karon. Ayaw na, pagsubad imo. Kusoran sa bulat na supog pa. Ako na to. Karon di na kay ulo ra man na. Kinanglan meekness. Unsa pa gyud? Una, ang ikaduha, Lord, tagay kong obedience. Ano naman ang obedience, no? Ginagay ko Ginoo kasing-kasing nga kabalo mo tuman. Tagay ko kasing-kasing, Lord, nga kabalo mo sunod. Kanaon tanis Pablo magkaigsunan. 2 Corinthians chapter 10, verse 1 to 5. Ang iyon pa ni Pablo, now I myself beseech you by the meekness. Naga pong meekness, no? And gentleness of Christ. Meekness and gentleness of Christ, who is in the presence and based among you, but being absent and bold toward you. But I beseech you that I may not be bold when I am present with that confidence wherewith I think to be bold against some, which think of us as if we walk according to the flesh. Verse 3, kay bisan nga kami naglakaw diha sa unod, kami wala nakigubat subay sa unod, kay ang mga hinagiban sa among pakigubat dili unod nun, apan gamhanan pinaagi sa Dios ngadto sa pagkahugno sa mga kuta. In your Christian life, there is a stronghold. What is stronghold? Mauning mupugong sa imuha. Mauning mga butanga, dili ka malipay nga magsimba sa Ginoo. Mauning mga butanga, di ka mulipay, di ka madasig, nga pabilin, nga magatuman, nga magasunod sa kabubuton sa Dios, mga kaigsunan sa imong kinabuhi. Na ay stronghold. Now, what you are going to do for that stronghold? You need to ask God, Lord, break the stronghold. I will obey you. I want to obey you. Gusto ko, Lord, nga musunod sa imo. Kupa kining stronghold. Kupa kining ginong nakababag. Kupa kining kuta nga mipuka o mibabag sa ako ang mga tinguha diya sa pagsunod sa imuha, mga kaigsunan. Kinumdo mo atong akong illustration kagabi, no?
Kanay bata nga nangayogan, nangayog pangbayad sa tuition. Siya, tawag siya siyang papa, dayang siya. Dayang dito. Sabi niya, hello, Pang, padali kong tuition. Ingon pa na yung amahan. Gano'ng magpadala mo kong tuition? Ingat kayo mag-exam naman me. No tuition, no examination. Ingon ng amahan. Dong, basa imong Bible. Kung mata. Mahal na ni. Padala, mga itag kwarta, pangbayad sa tuition, mabasahon, tas Biblia. Pagkaugma, tawag na pa siya balik. Bilisan ang ringtone sa man. Daya na. Kung wala ka na. Daya namang ringtone. Bilisan na po niya. Daya na yung ringtone. Tubag na po sa man. Hello. Oh. Pa, padali ko pangbayad sa tuition. Ingon po naman, Dong, nagbasa ba ka sa Bible, Dong? Hindi nga nagbasa. Hindi nga, padali ko ba kay no tuition, no examination? Ingon na po naman, Dong, basa ang imong Bible. Ipok na yung bata. Laging amahan eh. Ingon na. Pagkaugma, tawag na po siya. Sige, tawag. Pagtawag niya dito. Ang ringtone sa amahan, bilisan na po niya. Saan po yung ringtone? Ringtone ka. Saan may ringtone ninyo? So, pagkawal mo, ipindot na po sa amahan ang bag, itubag niya. Pagtubag niya, ini niya, Pang, karon na yun ang last day of payment. No tuition, no examination. Pag dili ko maka-exam, pabagsak ko, dili ko makagraduate sa akong pag-eskwela. Ingon ang Papa, Dong, basahin mo Bible. Hakbay ra ko pasas kong Bible, pero wag yung tuition. Pertisukuan niya. Nga, Dong, ingon niya, tinuod ba nga imong gibasa ang imong Bible? Sa tinuod nga gibasa na ko ang imong Bible. Sa Dong, dili lang ka supakiro nga pagkabata, kung dili bakakon pa jud ka nga pagkabata. Yang ano man, ingon niya, tungod kay ang pangbayad sa imong tuition, sa imong examination, ako nang palupitan sa imuhang Bible. So kung nagbasa ka sa imong Bible, nakita dito sa lupit, oy dara, ang pangbayad sa tuition. Wa ninyo? Ang kwarta di ay nga pangbayad sa tuition, giipit na sa amahan sa iyang Bible. Pero kung nagbasa dayon niya, nakita na niya pangbayad sa tuition, naka-exam dayon siya mag-exam. So, see, obedience is very important. Because in obedience, there is what? Blessing. You ask God for blessing, and then you are not obeying Him. Lord, bless me. And then, hanggang sa Ginoo, follow me. Do what I want you to do. Go where I want you to sin. Where I want you to go. Muna ang ingon sa Ginoo. Kung gusto ka blessing, follow God. And God will bless you, mga kasuran. Muna inatabo dito ni Pablo, Paul is so obedient to God. Ingon pa dire sa verse number 5. Huwag pa man nato ito magbasa, no? Sa verse number 5 sa 2 Corinthians chapter 10, ingon dire, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Who we are before, it doesn't matter today. Because it is the Lord Jesus Christ who's with you. Ayaw kahadlo. Ginaubaran ka sa Ginoo bisan asa ka. Hindi na nato tanaw. So, unsay imo ang ipangayo una? For your covenant, for your pledge, for your commitment. Una, ngayon ka, meekness. Ikaduwa, nangayo ka og obedience. Pledge. Lord, ako i-pledge na from now on and so forth, mutuman ko kanimo, mu-obey ko kanimo. Ikatulo, pangayo og diligence, desire. Now, kumusta ang imong desire? Mga desire sa mong kinabuhi. What is your desire? For me service. Lord, inaani akong gusto, Lord. Kung tagaan ko ni magpana, inaani din siya kagwapo, Lord. Kung tagaan ko ni asawa, inaani ko, Lord, kabuta. Tinagaan ko, hindi tayo.
Lima biyan ang punto ron, lima. Ang punto. So, desire. So, what is your desire? So, ingon pa ni Pablo, laming desire Pablo, kita, ang usahay kita ang atong desire na kaguliyang nagtaman ang atong desire. No? Nagkatag-katag nagtaman. Pero ang desire ni Pablo, simple lang. Romans chapter 10, verse number 1. Ingon ni Pablo, this is Paul's desire, heart's desire. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be what? Be saved. Now, do you have any desire that the people that surrounded us might be saved also? And then what did you do? Kaya itong game mo. Not only that we show to them, but sometimes, kinanglan po, and not only sometimes, we need also to put them in our prayers and to ask God for guidance on how to deal with this kind of people or kinsang mga tawanan mga kaigsunan. We need to desire the salvation of the people in this world, mga kaigsunan. So do not do always selfish desire, but you must desire the salvation of others. Dapat ay handog na maluwas ang bay? Sa po datong gino, dapat ay gibuhat na kaigsunan. Sa Romans 6:10 to 12, ang imong mga paghago, ang imong mga pagpangalagad, di kalimtan sa Dios, padayo na nga itan-aw sa Ginoo o nag-andan sa mga panalangin, sumala sa iyang himo kang Abraham mga kaigsunan. Do make your heart's desire like God or like Paul. Kaya my heart's desire for Israel it is that they might be saved. Number 4. Kung sa'yo una, letter M, meekness, letter O, obedience, letter D, desire, letter E, endurance. We must endure. Not for our salvation. Nga, kinanglan mo lahutay ko, Brad, sister, lahutay. Aron maluwas ka. Padayon sa mong paglagad, aron maluwas ka. No! You must endure in God's service because you are Christian and your faith that is in you, your faith in Jesus Christ, that is the key factor of your endurance. Mulahutay ka. Igsuon sa mong paglagad sa inyo. Bisan kapoy, bisan luya, magpadayon. Muna'y naikantang nagingon, naning kamot, kupagtungas, matag adlaw, paitaas. Di ba? Paboritong kanta na sa mga hubog. Diba? Labi na ang balay sa mga hubog na sa bukid. Paano ito na mo? Naning kamot, di ba kita na maghubog? Kung tinuod yung ganda ko ba? So, paborito na ang ganda. Gamit kamot, kupagtungas, matakatlaw, paitaas. Gano'n man. Kaning kamot niya kada adlaw. Ipi manubog, niya taas ilang balay. Mga kaigsunan, paningkamot ta sa ato ang pagpadayon sa pagkalagad sa Diyos. Ayaw undang. Karon ya bata pa mo, young people pa, padayon sa pagkalagad. Pag-edad mo 30, 40, 50, 60, 80. Tunot na mo na. Diba? Alam nga no, kung di pa kunot. Hindi mo na masagang RDA lang edad. Masagang mag-RDA. Kaya oy, kaya kung saan imong gamit din, sinsanso. Di ba sagang edad? Pero bisag tiguan na ta, magsungkod na ta, pabilin na sa makalagad sa Ginoo, amen? Oo, manis ka na ta makanidris na wilan. So, samtang karon aptik pa mo, sige, amen? Ay bundang. Simba, apilog, mga rana, mga ministry ba? Baptism, family day, dito karon sa Dawes, karon sa Bado, adto. Kaya kung matiguang na mo, guniting ako
Ha? Bakit tigulang? Alangan tigulang, antik yapon. Mga kaigsunan, endurance. Ingon pa sa Hebrews 6:14-20. Abraham endured. Nilahutay si Abraham. Bisan sa mga pagsulay siyang kinabuhi. Bisan sa mga kasikas o mga bagyo nga nag-abot siyang kinabuhi. Nagpadayon siya siyang pagkalagad sa Diyos. Because he believed and he trust God's promise. Sabi magata sa promise, Ginoo. Amen. Ganun masalit pa. Tungod kay kasalitan ng Diyos. Dili may tabok na mamakasalitan. Sa Hebrews chapter 6. Basahin tayo Hebrews chapter 6. Hinindot kayo ang versikulo. Hebrews chapter 6, verse 14-20. Mga ang yun sa Bible, sa 14-20. Sa 14. Saying, surely blessing, I will bless thee. And multiplying, I will multiply thee. And so after he had patiently endured, he obtained the promise. He patiently endured. Antos yung pulang na patiently. Antos lang ba? Amen? Musta man, kabalo pa ba itang mantos? Ay, makantos, aron masantos. Dili na. Dili na, ha? Kung dili, mga santos, malapag antos. Amen? Because we are partakers of Christ's appearing. Amen? Hello? You are partakers of Christ's appearing. You are saints. Masantos ka. Ingon sa balang sulatan. Dili kay mag-antos aron masantos. Mag-antos ka tungod kay nahimo kang santos diya sa Ginoo mga kaibigan. Hindi ka ibutang sa altar. Okay? Ang entrang Santo Niño. Hindi daw Santo Niño para sa kukuha ba? Ha? Yes, Roy. Muna ingon ko lang sulatan. He patiently endured. He patiently endured. He obtained the promise. For men verily swear by the greater, and an oath of confirmation is to them an end of all strife. Manindot kayo ang verse gano? Verse 17. For wherein God willing more abundantly to show the heirs of promise the immutability of his counsel, confirm it by an oath. Grabe ang saad sa Ginoo mga kaigsunan. And then ingon diya pa jud hantod sa 18, hantod sa 20, mga kaigsunan, makita nimo na ay blessing ang Ginoo kang Abraham because of his endurance. Dapat ang Kristohanon pang matagalan. Amen? Magkadugay, magkalayo. Dili magkadugay, magkalayo. Amen. Dahil magkadugay, magkalayo na. Layo na kayo, nga di na kayo katugsumaan, di na katugpermite. Diba? Magkadugay, magkalayo, dili magkalayo. Maura ba yan na? Magkalayo, magkalayo. So, unsay unang pangayoon na to? Imuon nga kubinan? Weakness. O, obedience. C, Desire. E, endurance. Endurance. L, love. Love. Sa John chapter 3 verse 16, gipakita sa Ginoo giun sa kanya pagigugma. Giun sa kanya pagmahal. Nga for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Now, you have eternal life because of God's love. You have a place in heaven, you have a mansion in heaven because of God's love. And if Jesus Christ said in John 15:13, even a greater man hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. You are Jesus Christ. Hello. Igala ka ni Jesus. Gigugma ka sa Diyos. Ipikay mo katapan na gigugma ka sa Diyos. Kung gigugma ka sa Diyos, mubod ang atong commitment nga Lord. Ang atong covenant, Lord, sa imuha. Tinanglan, Lord, uban sa imong tabang, mahimo ko ginawang meekness or na ako ginawang meekness akong kinabuhi
Na ako tong tao, Ginoo, nga na obedience. Ako tong tao, Lord, nga nag-desire nga maluwas ang mga katawan. Ako tong tao, Lord, nga na endurance. Ako tong tao, Lord, nga na igugma. Kay love. John 14:15, tingin Jesus Christ. If you love me, keep my commandments. Kung gigugma ko ninyo, sunda, kung kumana, itigi, ang ako ang nagsuwa. Now, in having meekness, obedience, good desire, the salvation of others, endurance in God's service, love in God. Now you are what? You are a what? You Model. are a Model. You are a model of meekness. You are a model of obedience. You are a model of desire. You are a model of endurance. You are a model of love. Make a New Year's covenant. Lord, help me to be a model. Lord, tabangin kami, Lord, nga mahimo kaming model, Ginoo, sa meekness, obedience, endurance, desire, endurance, and love, O God. Kung panalangin kami, para ng pag-alaga dito. Bless ang iglesia, Lord, this is nawilan. We do not know, Lord, what power that you are going to do or to work out in this place. But one thing for sure, Lord, you have something to do in this place, Lord. That the people in this place, oh God, might know about the genuine method of salvation, might know and obtain salvation, eternal life, Lord, and to have a place in heaven as you promised to all of us, Lord. Those who trust in Christ, those who believe in Christ, will obtain eternal life and having a place in heaven, your place, O God. So bless us, Lord, and I commit everything to your hands. In Jesus' name, amen.